Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Minerva. Ang pag-abandona sa amin ng taong kasama kong sumumpa sa harap ng altar sa hirap at kinhawa ang nagbigay sa akin ng dahilan upang higit pang magsikap at patunayang may mabuting kinabukasan na naghihintay anuman ang mga sakripisyong haharapin ko, alang-alang sa kapakanan ng aking mga anak. Dahil para sa akin, hindi hadlang ang kabiguan para ipagpatuloy ang buhay. Ang kapal din talaga na mukha niya asawa mo na Minerva. Umuwi lang sa inyo para lang sabihin wala na siyang trabaho. Kaya wala na kayong dapat pang asahan sa kanya. Akala ko kasi niya, nagpapasasa kaming mag-iina sa maliit na halagang halos limusin pa namin sa kanya. Alam mo kung ako sa'yo, guguluhin ko sila ng kirida niya. Gawin mong impyerno ang buhay nila. Aling Siling, sa halip muna sayangin ko yung oras ko sa kanila. Maghahanap na lang ako ng mga paraan kung paano kami mabubuhay ng mga anak ko. Naiinis lang kasi ako sa ginawa ng asawa mo eh. Dinagdagan pa niya yung mga batang lumalaki na walang amang nakikita. Ang mahalaga ho sa akin ngayon, buo pa rin kami ng mga anak ko. Ipadadama ko sa kanila na walang mababago sa kanilang buhay sa ginawang pagtalikod sa amin ng kanilang ama. Pero ako, sinusumpa ko yung asawa mo na sana danasin niya lahat ng hirap kasama ng kirida niya. Akala ba nila magkakaroon sila ng katahimikan ng isip sa pagsasama nila ng immoral? Oh, Erika, gabi na. Bakit nandito ka pa rin sa balkonahe? Tsaka, bakit ka umiiyak? Kasi mahihinto na tayo sa pag-aaral, kuya. Teka, bakit naman pumasok sa isip mo yan? Nagpunta kasi dito si Itay kahapon. Sabi niya kay inay, wala na raw siyang may bibigay sa atin kahit 5. Ang mabuti pa ha, kaysa mag-isip ka ng kung ano-ano, pumasok ka na sa loob. Tara na, matulog ka na. Ayoko mahinto sa pag-aaral, kuya. Basta ayoko. Ganito na lang. Ano man ang nangyayari sa pagitan ni na inay at itay, huwag mo nang problemahin. Basta ako, ipinangangako ko sa'yo, hindi ka matitigil sa pag-aaral. Kahit hanggang college pa, makakatapos ka. Okay? Bakit kasi iniwan tayo ni Itay? Hindi na ba tayo mahalaga sa kanya? Ano bang naging kasalanan natin sa kanya? Kuya? Kahit ako, hindi ko rin alam ang dahilan, Erika. Pero tulad ni inay, kailangan nating maging matatag. Kailangan nating maging malakas para sa isa't isa sa susunod pang mga araw. Alam niyo, Mang Leon, tuwing nagiinuman tayo, napupuna ko ang lalagkit ng titig niyo kay Aling Minerva kapag dumadaan dito sa harapan natin. May asim pa kasi yung loka kahit nagkaanak na ng 2. O ito mo, swabe pa rin ang hubog ng katawan. Pati imbay ng balakang nakapanggigigil Yung ganyang iniwan ng asawang masarap ligawan, di ba, Mang Leon? Ako? Manliligaw? Wala sa bokabularyo ko manligaw, Diego. Mabuti pa yung man-rape. Yun lang. Mukhang mahihirapan kayong kunin si Aling Minerva. Mukhang hindi basta-basta isusuko ang kanyang banderang pula. Uubra ba siya sa kademonyoan ko? Uy. Ako pa? Kung ano ang gusto ko, nakukuha ko. Kung kailangang idaan ko siya sa santong paspasan, gagawin ko.
Ay, Minerva, kumusta? Ay, Naubos ba lahat yung ginawa mo mga itlog na maalat? ay naku, kinulang pa nga ho, Aling Siling. Meron kasing isang mabait at mayaman na customer. Pinakyaw lahat yung tinda ko. Eh kasi daw ay masarap dahil naglalangis nga yung pula ng itlog. Ayan tuloy, walang nabili yung iba kong mga suki. Abay, dapat pala dagdagan mo pa ang paggawa. Hayaan mo, ha? Itong susunod na paggawa mo, tutulungan kita. Ay, maraming salamat ho, Aling Siling. Naunahan nyo lang ako pero talaga ho hihingin ko ang inyong tulong. Abay, alam mo, may alam akong bilihan ng mga itlog ng itik. Oo. Siguradong bago at malalaki yung mga tinda nilang itlog. Kaya tsak na magaganda rin ang mapoproduce mong itlog na maalat. Talaga? Oo! Ay, totoo. Alam nyo, sakto naghahanap talaga ako ng magandang klase ng itlog ng itik na mabibili. At ako malaking tulong ho na meron pala kayong alam na mabibilhan natin. Ay, siya. Total, maaga ka naman nakaubos ng paninda. Halika! Puntahan natin yung tindahan sinasabi ko sa iyo. Ah, Mag-tricycle na lamang tayo para mas mabilis tayo makarating doon. Ba? Seryoso si Bunso sa online class niya. Nakalapit na ako't lahat-lahat, hindi pa rin ako napapansin. Ay, kuya, nandiyan ka na pala. Nakaistorbo ba ako? Hindi tapos na yung klase namin. Sinasagutan ko lang itong homework na binigay sa amin ng teacher namin. Mukhang ganadong-ganado ka sa pagsagot sa questionnaires, ah. Siyempre, bago yata ang laptop ko. At saka ang bilis kaya ng fiber internet natin. Kaya palagi ako ang nauunang mag-submit ng seatwork sa teacher namin. Oh, wala bang thank you speech dyan? Lalo na para kay Inay. Thank you! Thank you! Lalo na para kay Inay na tinupad ang pangako niyang bagong laptop para sa online class ko. At syempre sa'yo rin. Swerte talaga ako na ikaw ang naging kuya ko dahil supportive ka sa akin. Ang totoo, may magandang sorpresa nga ako sa inyo ni Inay. Oh? Natanggap ako sa malaking kumpanya ng business process outsourcing na pinag-applyan ko bilang on-the-job training. At take note, may sweldo. Wow! Talaga, kuya? Oo, kaya lahat ng pangarap mong pagkain, matitikman mo na tuwing sahod ko. Kahit mukbang? Oo, lahat. Minerva, ay, Mang Leon, kayo ho pala. ginagabi ka yata. Marami ho kasi kung inasikaso sa tindahan. Sige ho, nagmamadali ako Hinihintay na ako ng mga anak ko sa bahay. Sandali, ako man kanina pa kita hinihintay na dumaan dito sa dilim. Sabik na ako sa iyo. Hindi ko na mapapalampas ang gabing ito na hindi kita maangkin. Bitiwan niyo ko! Bitiwan niyo ko! Pagsasawaan mo na kita bago kita bitiwan. Ano ba? Alam ko gusto mo rin ito Ayaw mo akong bitiwan, ha? Tigil mo yan. Lalo ka malilintikan sa akin. Kayong malilintikan sa akin! Tama na. Napakawalang niya talaga ng Leon na yun, oo. Tumanda na walang pinagkatandaan. Masalamat siya. Ballpen lang yung naitara ko sa dibdib niya. Pero kung may dala akong matalas kagabi, siguradong wak-wak ang kanyang dibdib. Akala yata niya. Simpleng pambabastos lang yung kaso niya. Kaya sandali lamang siya makukulong. Attempted rape ang kaso niya. Kaya magbibilang siya ng taon sa kulungan. Ganun ba kaliit ang tingin niya sa akin, Aling Siling? Dahil ba sa iniwan ako ng asawa ko? Pwede na akong bastos-bastusin. Pwede niya na akong pag-isipan ng masama. Puro ka demonyo ka na nga kasi alaman ng utak ni Leon. Kung bakit naman kasi hindi patamaan ng kidlat? Para maging mabilis na ang pagkawala niya rito sa mundo. Isa pang Buisit. napakasakit sa akin, ha? Ang panghuhusga nila sa mga anak ko na mahihinto sa pag-aaral, magiging rebeldeng mga bata, maliligaw ng landas. Ganun ba talaga ang tao, Aling Siling? Mas madali sa kanila ang umasam ng ikasasama kaysa sa ikabubuti ng kanilang kapwa.
po, Nay. Tayo po ang gusto makabili ng may-ari ng bahay na nasa kanto ng palengke. Oo, anak. May-ari rin ng tindahang inuupahan ninyo sa ibaba yun, di ba? Oo, kasi nga, sa Amerika na rin maninirahan yung mag-asamang doktor na may-ari ng bahay. Naayos na nilang lahat yung mga papeles nila sa pagtira doon. Ang nakakatuwa pa, kung hindi daw natin kayang bayaran ng biglaan kahit na 2 bigay, wala daw problema yun sa kanila. Ang bait nila. Siguro po kasi matatag na po ang mga profesyon nila. Mas hangad nilang makatutulong sa kapwa. Para sa akin, sadyang mapagmalasakit silang mga tao, anak. Taglay nila ang mga katangian ng isang mabuting tao. Mapalad tayo. May natagpuan tayong makakatulad nila. Kahit papaano, ay mapapanatag na rin ako sa inyo mag-iina sa bagong bahay na lilipatan nyo. Abay, mas magkakaroon kayo ng katiwasayan doon kaysa rito sa looban. At saka sariling bahay nyo na matatawag yun kapag nabayaran nyo na yun ng buo. Aling Siling, ang gusto ko ho sana, sumama na rin kayo lumipat sa amin ng mga bata. Iwan nyo na rin ho itong looban. Ay, naku, wag na. At magiging sagaba lang ako sa inyo mag-ina. Ay naku, hindi ho ako papayag na hindi kayo sumama sa amin. Ano? Lalo pa, ipinaglaan ko kayo ng pwesto sa isang bahagi ng tindahan. O magtinda kayo doon ng kung anong gusto nyong itinda. Kayong bahala. Minerva, talaga ba? Lagi ho kayong naroroon nung mga panahong kailangan ko ng isang taong masasandalan. Lagi kayong nandyan para tumulong sa amin mag-iina. Ngayon lang ako makakabayad ng utang na loob sa inyo. Minerva, wala akong pagsidla ng tuwa sa mga sinabi mo. Aling Siling, Salamat, ha? Maraming salamat. kasama kayo sa mga pangarap naming mag-anak. Hindi ko na malaya ng mabilis na paglipas ng panahon, kasabay ng mabibigat na suliraning akala ko wala nang katapusan. Nagising na lang ako isang araw na nalampasan na pala naming mag-iina ang lahat ng hirap. Natapos ni Jeric ang kanyang kursong computer science. At ngayon, isa ng regular tester sa malaking kumpanya ng BPO, kung saan din siya nag-OJT. Si Erica, kasalukuyang kumukuha ng kursong pre-med dahil pangarap niyang maging doktor. Ako si Minerva. Ito ang aking buhay. Doble ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ng isang solong magulang. Bagamat sa mga pagsubok na kanyang kinakaharap, ay ang magandang balita ng kalakasan at karunungang magmumula sa ating nag-iisang may likha. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin, Bobby Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Minerva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Kung bakit? Nawili akong iasa ang buhay namin sa sugal. Samantalang ang aking mga anak, buhay na magulo rin ang kinasanayan.
lumaki silang kakambal na ang mga basag ulo. Shakari! Sina Jordan at Troy! Hinuli raw ng mga gwardiya sa convenience store sa kanto! Ano? Nambato raw kasi na nambato doon! Ayun, nabasag yung salamin ng pinto ng tindahan! Buwisit ng mga batang yon. Kung kailan nasa kasarapan na upo ko rito eh. Ay, ba, Kore? Hindi ka pa pwedeng tumayo, ha? Wala ka na ng talo ko sa'yo. Ako rin. Talo na ako eh. Kaya hindi ka po pwedeng basta na lamang umalis. Sandali! Sandali! Pauwi ako. Ay, sandali! Ano, pababayaan ko na lang yung mga anak ko? Ganon? Basta, babalik ako! Hintayin niyo ako! Nagkakagulo na naman sa may kanto kanina nang madaan ako. Si Cory na naman ang nakita ko nangunguna sa kaguluhan. Malamang, pinagtatanggol na naman yung mga anak to sa ginawang pababato doon sa convenience store doon. Ayaw nga ano kasing pakawalan ng gwardiya ng tindahan yung mga bata. Natural. Kung nakadamage ba sila ng property ng tindahan talagang pagbabayarin sila. Alam nga namang hindi sila kasuhan sa pambabatong ginawa nila. Kung bakit naman kasi, nagsilaking walang kinikilalang katwiran ng mga batang yon. Naging mga sutil. Paano nga kinukonsinti ni Cory? Mabuti na mabuti kung palaging pambabato lang ang magiging problema niya sa mga anak niya. O paano kung pagdating ng araw, mas mabigat na gulo na ang pasukin nila? Kuya, ano yan? Bakit basag ang uso mo? Sino bang may gawa niya sa'yo? Nagkape ko na kami ni Cesar Bulag. Ano? Naunahan niya ako eh. Tapos, sabay takbo ng duwag. Resma ka natin! Sige, ikutan natin sa kabilang kalsada. Kaya, nandun lang yun sa paligid. Doon lang naglalagay yung hayop na yun. O sige, kukunin ko lang matalas ko, kuya, ha? Kaya mo, Oo! para malagyan na natin ng gripo sa tagiliran yung mayabang na bulag na yun. Ate Becca! Ate Becca! Ano yung boses ni Corina? Ano yun? Ayan, kailang ating gabi. Ano naman kayang problema ng babaeng ito? Ate Becca! Ate, si Kuya Carlos, nandyan ba? Abay mo na rito. Sa headquarters. Ang gabi ng gusto niya. O bakit na naman ba? Kasi, sina Jordan at Troy kasi nidinampot ng mga pulis. Ha? Ang problema nga po, Inay, kitang-kita sa CCTV na talagang pinagtulungan bugbugin ni na Jordan at Troy si Cesar Bulan. Si Troy po ang may hawak ng patalim, kaya may matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayaw magsitigil eh. Akala mo may siyam na buhay mga yun. Parang pusa. Ay, ang hilig sa away. Ang nakakainis, damay pa tayo sa mga kabusita nila. Ang tanong, kumusta naman yung sinaksak ni Troy? Nagpapagaling pa raw po sa ospital. Ang balita, hindi naman daw po malala ang tama. Kitang-kita rin po kasi sa CCTV na mahusay umilag si Cesar Bulag eh. Siguradong makukulong pa rin sila. O pwede ba namang hindi magdemanda yung naagrabyado nila na ospital? Kahit pa, halagan yung nakaaway nila, maliwanag na sila yung nanugod at nanakit. Pinagplanuhan nila magkapatid yung pag-atake doon sa tao. Alam niyo, Nay, naiiyak po ako sa mga nakikita kong nangyayari sa mga pinsan ko eh. Kung sumabay lang po sila sa akin na nag-aral ng maayos, tiyak na may maganda na rin po silang trabaho ngayon tulad ko. Uy, sino bang hindi nalulungkot? Doon sa sinapit ng mga anak ng Jangkori mo. Ay, lalo na ako. Kadugo ko sila. Anong magagawa natin kung ayaw nila ng tahimik na buhay? Umayag naman sa pakikipag-areglo yung pamilya ng naagrabyado ng mga anak mo. Kuya,
Pero dahil na-inquest na sila at nasampahan na rin ng kasong frustrated murder, sa korte na kayo magkakaayos. Pero nakakulong pa rin ang mga anak ko. Pwede mo naman silang piyansahan para pansamantalang makalaya. Kanino ko na naman kaya isasangla yung isang kwartong paupahan namin? Para lang mailabas ko sila sa kulungan. Naisangla ko na kasi yung isang kwarto dahil sa kaso ng pagnanakaw ng gulong ng kotse ni Troy nung nakaraan. Talagang may sasanla mo ng buo yung bahay na naiwan ng asawa mong namatay. Dahil sa tigas ng tuktok ng mga anak mo. May pinagpapatong-patong na lang nila mga kaso nila. Dapat din sa mga anak mo, ibartulin. Oh, anong patay sa'yo ni Pepeng Dilar, kuya? Basura. Hmm? May mga pinadideliver sa akin ng basura. Huwag mong sabihin tumanggi ka. Pagkakapirahan yun. Ito ka, oh. Kinuha kong lahat. Eh, yung bayad. Yun lang. Kapag na-deliver na raw lahat ito sa tao, Anak na, kuya naman dapat naniguro ka. kapag hindi sa tumupad sa kasunduan, di bigyan natin ng leksyon. Sino kaya yung dalawang kabataan na yun na pinopusasan ng mga pulis? Oh, Diyos ko. Sina Jordan at Troy. Oo nga. Ang mga anak ko ang hinuhuli niyo ng mga pulis. Kailangan puntahan ko si Kuya Carlos. Kailangan malaman niya ang nangyari sa mga anak ko. Hindi ko pwedeng tulungan ang mga anak ni Cory sa presinto, gaya ng gusto niya mangyari. Possession of illegal drugs ang kaso ng mga anak niya. Mabigat yun. Lalo na, marami-rami palang gramo na ang nakuha sa bulsa ng magkapatid. Eh, yun na nga ang sabi ko sa kanya nung sumugod siya rito kaninang madaling araw. Eh di, kakubiro yung kaso ng pinagbabawal na gamot. Ipabuno na lang niya sa mga anak niya yung parusa. Baka sa loob pa ng kulungan tuminom mga anak niya. Kung ako tatanungin, dapat nga pati siya makulong eh. Dahil sa pagiging konsentidor niya. O anong sabi ko sa'yo noon, Cory? Total ka ako. May nakukolekta ka naman buwan-buwan sa mga paupahan ninyong mga kwarto. Ayusin mo ang mga buhay ng anak mo. Pag-aralin mo. Gabayan. Anong ginawa mo? Nagsugal ka ng nagsugal. Eh ate, ayaw nga nilang mag-aral. Ano magagawa ko? Pwede ngayon, sumusuka ka ng pera. Para lang mapagtakpan yung mga kaso nila. Kung may isusuka ka pa nga. Gaya mo yan. Bawal na gamot ang kaso. O isa ka kukuha ng 100,000 imumulta sa kanila, oh. Magsisiman ako ngayon. May mangyayari pa ba, ate? Eh kasi naman masyadong matigas yung mga pangatwiran mo. Ayaw mo na pagsasabihan ka sa mga ugali ng mga anak mo. Ate naman. Ayaw mo ituwid ng buhay niyong palpak. Hanggang kailan niyo pangangatawanan yung mga maling nakasanayan niyo? Ikaw, Cory, hanggang kailan, ha? Hanggang kailan? Kuya, si nanay. Ha? Si nanay? Oo. Nay! Makalabas na kami rito ni Troy. Ha? Inip na kami rito eh. Oo nga. Kaya gawan niyo na parang makalaya kami, Nay. Wala na akong magagawang paraan, mga anak. Ano mo? Ano yung sabing wala na kayong magagawang paraan? Nakasangla ng lahat ng mga paupahan natin. Oh, Eh, di ba, yung perang napagsanglaan ng ipinantakit ko sa mga nauna ninyong kaso. Naibenta nyo ng buong bahay. oo nga. Para mas malaking pera ang maproduce ninyo. Eh, yun na ang isa pang hindi ko pa nagawang ipagtapat sa inyo. Matagal nang
nakasangla ang bahay at lupa natin. Ano? Malaki naging atraso ko sa sugalan. Kaya yung pinagsangla ng ipinambayad ko sa mga utang ko. Paano na po kami ni Kuya rito? Ibig bang sabihin ay mabubulok na kami rito sa kulungan? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga anak. Ang gulo-gulo na rin ang isip ko. Ay, ayoko magtagal kami dito. Gawin niyo naman na kahit anong paraan para makalabas kami rito ni Troy. Siguro nga, kailangan na nating tanggapin ang mga nangyaring ito sa atin, mga anak. Kayo, ituloy nyo ang mga buhay nyo riyan sa loob ng kulungan. At ako, itutuloy ko rin ang buhay ko rito sa labas. Hindi nga po ganun kadali yun eh. Ma, Ang hirap dito sa kulungan eh. Hindi ko kaya. Basta mangako kayo sa aking magpapakabuti kayo riyan sa loob ng kulungan. Ha? Diyan yung simula ng inyong pagbabagong buhay. ay, Ako naman, sisikapin ko ring ituwid ang aking mga pagkakamali. Para pagdating ng araw, na muli tayong magkakasama-sama, muli rin tayong makakapagsimula ng isang bagong buhay, mga anak. Sa mga maling desisyon ko sa buhay, sa bawat maling landas na tinahak ko, kung bakit maliwanag na nakikita ko na ang mga maling resultang inihatid ng mga yun sa buhay naming mag-iina. Pero, naging bulag at bingi pa rin ako sa katotohanan. Kailangan pang magkahiwa-hiwalay kami sa isa't isa para lang mamulat kami sa aming mga pagkukulang. Nakakulong pa rin sina Jordan at Troy bilang pagsisilbi sa mahabang sentensya ng kanilang kasalanan. Pero tulad ng ipinangako ko sa kanila, hindi ako nakalilimot sa pagdalaw sa kanila araw-araw. Tulad ng hindi ko rin pagkalimot sa pagbabagong ipinangako ko sa aking sarili, para na rin sa kapakanan ng aking mga anak. Ako si Cory, at ito ang aking buhay. Gaano ba tayo kadalas magkamali ng landas na tinatahak at patuloy na nagpapatangay sa mga kalakaran ng mundo? Sikapin nating huwag tahakin ang maling landas nang sa gayon maging mas malapit sa atin ang kabutihan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Yunel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Cory. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw namin tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na matagal na nagkubli sa maskarang punong-puno ng kasinungalingan. Siya si Errol. mahirap ang pamilya namin at hindi ako masaya sa ganitong klase ng buhay. Mula ng bata pa ako, palagi kong tinatanong ang mga magulang ko, pati ang sarili ko, kung bakit ipinanganak ako sa pamilyang isang kahig isang tuka. Subalit, kahit gaano ko kamuhi ang pagiging mahirap, higit mahirap baybayin ang landas patungo sa mas marangyang buhay. Ano, sige lang, order lang kayo, sagot ko. Ayos ka talaga, pare. Bilib na talaga ako sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Napakagalante mo. Kung ano-anong sinasabi mo eh.
Mabuti pa, tawagin mo yung waiter para maka-order tayo ng additional bucket. Oo nga naman, Al. Una. Ako na naman ang nautusan nyo eh. Steph, are you all right? Yeah, nag-enjoy ako. Thanks for inviting me, Errol. Sana nga hindi itong una tuling beses na sasama ka sa mga lakad naming magbabarkada. Oo naman. Masaya akong kasama kayo. Ay nako, Steph. Huwag ka kaagad magbababola rito sa kaibigan mo to. Nako, matinig to. Al, sinisiraan mo na naman ako. Mag-ingat ka lang sa kanya, Steph. Alam mo naman ng mga lalaki may itsura na, mayaman pa. Walang hindi kayang gawin yan para sa pag-ibig. Magkaibigan lang naman kami ni Errol eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Anong sabi mo, Steph? Magkaibigan lang kayo? Kala ko, nililigawan ka ni Errol. Kasasweldo mo lang? Wala ka na kaagad pera, Errol? Ako na pinagluloko mo, ha? Sakit ng ulo ko. Inuuna mo na naman yung mga barkada mo, ano? Inubos mo na naman yung pera mo sa panlilibre ng mga barkada mo. Tama ako, di ba? Pwede ba ang aga-aga naman, oh? Alas 10 na ng umaga, hindi na maaga. Ito. Kunin mo na. At lumabas ka muna ng tong kwarto ko. Ito. Magkano ito? 500? Hindi nga ito makakabayad ng 50% ang bayarin natin sa kuryente. Pagdamutan nyo na yan, ma. Wala na akong iba niyan. Ubus na. Ay, nako. Wala ka talagang pag-asa. Wala kang pag-asa. Errol, mag-out of town kami sa susunod na buwan. O ano, sasama ka ba? Sama ka na, Errol. Sama mo uli yung nililigawan mong dalaga. Nililigawan mo pa ba yun hanggang ngayon? O nawalan na siya ng interes sa'yo? Muntik na sana ako masira sa kanya dahil sa inyo eh. Halos naniwala siyang babayero ko. O bakit? Hindi ba? Pwede ba tumigil na kayo sa pang-aasar sa akin? Oo na. Oh, pero next month na to, ha? Kailangan natin mag-book na flight, kaya dapat mas maaga kayong mag-ready ng pera. Ilang araw ba tayo? 3 days lang, pre. Sige, kahit ilibre ko na kayo ng meals nyo for 3 days. Ha? Totoo ba yan? Oo. Ay nako, hindi namin tatanggihan yan. Sino bang ayaw ng libre? Ano? Magkano ka mangutangin mo, Errol? Ate, alam kong narinig mo ko. Paano mo babayaran yung ganito kalaking halaga, ano? Approve na yung loan ko sa company, kaya mababayaran na kita. Naku, may utang ka pa nga sa akin last year. Hindi na nga lang kita siningil kasi alam ko, ikaw din yung gumagastos ng mga pangailangan sa bahay. Pero malaking halaga yun, ha? Alam mo, hindi naman sa maramot ako, no? Kaya lang nagiging realistic lang ako. Kaya mo bang bayaran yung inuutang mo? Siyempre naman. Uutang ba ako kung di ko kayang bayaran? Uy, madalas mo naman ginagawa yan eh. Ang alin? Ang mangutang ng mangutang, tapos hindi naman binabayaran. Ate, Sabihin mo muna sa akin kung saan ka pupunta. At kung anong gagawin mo, bakit ka mag-out of town para mapautang kita. Bakit naririto kayo? Bakit? Saan ba ako pupunta? Hindi ba ngayon yung flight nyo ni Errol? Anong flight? Nalintikan na. Sabi ko nang... Ano yung sinasabi mo? Sabi ko na, nagsinungaling na naman ng Errol na yun eh. Sabi niya magka-out of town sila ni nanay para mag-unwind. Kaya ako pinautang. Oy, bakit ka ba naparito, Remy? Nay, binisita lang kita. Remy, O, bakit? sa Errol, may bisyo siguro ang damuhong yun. Ha? Palaging wala pera eh. Hindi makapagbigay ng 5,000 buwan-buwan sa akin para sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya kahit sumasakit ang mga tuhod ko, nagsisika pa rin ako maglako ng mga pagkain para may pandustos kami. Hayaan nyo, Nay. Pagsasabihan ko yun.
Mukhang marami rin kasi siyang mga gastusin ngayon eh. Ako na lang uuli ang magbibigay sa inyo. Kasalungat talaga kayo ni Errol, oo. Magkapatid kayo. Pero napakalaki ng pinagkaiba niyo. Salamat sa meal, Errol. Don't mention it, Esther. Ay, siya nga pala. Hindi ka pa nagkukwento sa akin. Nangalin. Ano ba ang trabaho ng mga parents mo? Si Dad, patay na, matagal na eh. Si Ma'am naman, may minamanage na business namin. Ah, talaga? Anong business niya? Ha? Baka kilala siya ni Mama. Sa food industry. Oh, you mean may sarili kayong resto? Oo. Wow! O bakit hindi tayo dun kumain minsan? Ha? Kasi nagsasawa na ako sa mga pagkain sa amin eh, kaya mas gusto ko sa iba na lang kumain. Sa bagay. Since pareho tayong busog, tara, sundan natin si Naal sa Kabali. Ano sila naglalakad-lakad? Sure. Sige. Malyandansya ko ng budget Kukulangin yata ako. Konti na lang itong nasa wallet ko. May isang araw pa kami rito sa resort. Carol! Sasama ka ba sa amin? May zip line down, malapit dito. Pasensya na kayo. Mukhang iba yatang timpla ng tiyan ko ngayon eh. Mahirap na. Kayo na lang. Naku, sayang naman, pare. Oo nga, kaya lang eh. Hindi naman ako komportable na sumama sa inyo sa ganito kalagayan ko. Mamaya niyan, bigla akong dumumi habang nasa etaas ng zipline. Nakakahiya. Oo nga naman. O sige, isasama na rin namin sa Steph at yung mga kaibigan niya, ha? No, sige, enjoy kayo Okay. Ay, salamat. Nakalusot. Ay, nakauwi rin. Akala ko hindi na ako makakauwi. Buti naman, dumating ka na. Nay, O, ayan. ano ba ito? Mga bills mo yan. Diyos ko, anong klaseng gadget ba yung hinuhulugan mo? At ang mahal? Tapos, 3 buwan mo na raw na hindi nahuhulugan. May pa-out of town ka pa. Tapos, ang dami mo mga kailangan bayaran. Pero, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo? Ha? May bisyo ka ba? Oo. Nagdodroga ka ba? Nay, Bakit hindi ka nakakapagbigay dito sa bahay? Kakasweldo mo lang pero nangungutang ka na kagad sa Ate Remy mo. Saan ba naman napupunta yung kakarampot mong sweldo, ha, Errol? Nay, huwag mo na itong problemahin. Ako nang bahala sa mga ito. Sagutin mo muna ako. Kung sasabihin ko sa inyo, may magagawa ba kayo? Ano? Kahit sabihin ko sa inyo, wala na kayong magagawa, Nay, dahil mahirap tayo. Pobre tayo. Isang kahig, isang tuka. At para makahanap ako ng mga kaibigan, para maging ina ko sa mga kaibigan ko, kailangan ko magpanggap bilang ibang tao para lamang matanggap nila ako. Kasi kung sasabihin ko sa kanilang totoo na pobre tayo, tiyak na hindi nila ako ituturing na kaibigan. Anong Kaya sinabi? kahit mabaon ako sa utang, gagawin ko. Kaysa naman ipaalam sa mga tao sa paligid ko na galing ako sa pamilyang wala man lang posisyon sa lipunan. Magpapanggap na lang ako. Kaysa naman aminin ko na anak ako ng mag-asawang wala man lang narating sa buhay. Ano mong na-atim na sabihin niya na Nay, kahit galito ang pamilya natin, kahit mahirap tayo, tiniyak namin na yumaong mong ama na mapalaki kayo sa pamamagitan ng tapat na pamamaraan. Nagsikap kami para maitaguyod kayo. At kahit kailan, hindi kami nahiya ipagsigawan sa buong mundo na hindi kami mayaman. Dahil ang mahalaga, wala kaming inaapakan tao. Hindi kami nagnanakaw. Hindi namin kayo pinakakain mula sa masama. Ngayon sabihin mo, sino ang mas nakakahiya?
Kami ng tatay mo na matapat? O ikaw na mapagpanggap? Anong sabi niyo, Nay? Ilang araw nang hindi kumakain si Errol ng maayos? Ay, ikaw na nga ako mausap yan, Remy. Pagod na ako sa kapatid mong yan. Ewan ko ba? Kasapian niya tayo ng kakaibang espiritu. O sige, Nay. Akong kakausap. Errol. Hoy. Ba't ka ba nagmumukmok? Hayaan mo lang ako. Ano ko? Nag-aalala sa'yo si nanay. Gusto ko lang maglaho. Wala akong mukhang ihaharap kay nanay. Pati sa mga kaibigan ko. Kahit magkulong ka pa dito maghapon at magdamag, hindi ka maglalaho. Ang dapat mong gawin, ha? Humingi ka ng tawad kay nanay. At simula ngayon, magpakatotoo ka na. Wala namang masama sa pagiging mahirap. Hindi magbabago ang buhay sa pamamagitan ng pagpapanggap. Magsikap ka at magpakatotoo. Yun ang pinakamabuti mong gawin. Hindi ko alam kung paano magsisimula ate. Sige na, bumangon ka dyan. Maligo ka at magtrabaho. Madalas, ang bundok na pinakamahirap akyatin ay ang ating sarili. Ang ating sariling panguhusga sa ating katayuan sa buhay at ang ating sariling pagtingin sa ating pagkatao. Nagpapasalamat ako. Kahit mahirap, nagawa kong lagpasan ang hamon yon dahil natutuhan kong tanggapin kung sino at kung ano ko. Ako po si Errol at ito ang aking buhay. Hindi ang pagtingin ng ibang tao sa atin ang mahalaga, kundi kung ano ang pagtingin natin sa ating sarili. Mga nagsiganap, Susan Robles, Maynard Landicho, Jonel Baramin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Errol. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaro, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang lalaking naging malungkot ang kabuuan ng buhay dahil lamang sa kanyang padalos-dalos na pag-iisip at mga kilos. Siya ay si Mandy. May isang babae akong itinatagi sa aking buhay. Si Caron. Taglay niya ang halos lahat ng magagandang katangi ang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Kaya napakaswerte ko nang akong manalo sa puso niya. Kahit pa hayagan niyang nakikita ang kawalang direksyon ng aking buhay at ang pagiging mapaglaro ko sa pakikipagrelasyon. Mandy, bayad na ba kayo ng babaeng kasama mo? Hindi pa, Caron. Heto, para sa ating tatlo yan. Pakiabot mo na lang sa driver. Salamat ha. Paano? Bababa na kami sa kanto. Thank you ulit. Sige, ingat kayo.
Nakita mo ba dumaan kanina si Carol, Lydia? Bakit kapag nakikita ko yung batang yung gumagaan ang pakiramdam ko? Ay, oo. Ako man doon po. Sadyang mabait at magalang na bata. Yung makakasalubong ko nga sa labas, talaga magmamano at magmamano yan. Kung ako ang tatanungin, gustong-gusto kong siya na ang ating maging manugang. Sino ba hindi? Kahit anong oras sila pakasal ni Mandy, ay, hindi ako tututol. Naka. Ang problema nga ang anak mo walang pakundangan sa buhay. Tingnan mo, 2 taon lang yung diesel mechanic na vocational course na kinukuha niya. Pero 3 taon na niya ngayon sa pag-aaral, hindi pa rin siya tapos. Dolpo, pasasamba. Magbabago rin yung anak mo. Magiging responsable din siya sa mga bagay-bagay. Kailan? Pagputi ng uwak, pagitim ng tagak. Kung waterprick na babae siguro si Carol, tiyak na manghihiram na mukha sa aso yung babaeng kasama mo sa jeep. At malamang, pati ikaw rin, Mandy. Yun nga ang hinahangaan ko kay Carol eh. Hindi marunong manampal sa publiko. Pero may kasabihan, ha? Kapag ang mabait na tao raw nasagad na sa galit, abay magtago ka na. Mahal ko naman talaga si Carol eh. Walang duda ron. Gano'n naman pala eh. Bakit hindi mo padalhin sa biglang liko? Para kahit mauntog siya at magka-amnesia, hindi ka niya pwedeng ipagkaila. Oh. Loko-loko. Mandy! Mandy! Lumabas ka nga dyan! Mag-usap tayo! Importante magkausap tayo ngayon din! Dolpo, nakarinig mo ba yun? Parang may kumakalampag sa pintuan ng tindahan natin. Mandy! Sino nga kaya yun? Ano nakita ang sarado ng tindahan? Gabi na. Mabuti pa tingnan natin. Yung anak nyo, si Mandy nasaan? Teka nga. Sino ka bang walang galang na halos gibayin mo nga ang pinto ng tindahan sa kakakalampag? Oo nga. Pagkatapos bigla mo lang kaming pamemiwangang mag-asawa? Shota ako ni Mandy, okay? At kaya ko siya hinahanap dahil binuntis niya ako. Ang problema sa anak nyo, nang malaman niya buntis ako, hindi ko na ulit nakita ang anino niya. Pwes, kung sino ka bang impostora ka, wala rito si Mandy. Hindi ko alam kung nasaan lupalbang ang anak ko. Kaya umalis ka na, tabos! Ang hirap sa'yo, sumugod ka pa sa amin. Pati tatay at nanay ko, ginulo mo. Sabi ko naman sa'yo, mag-uusap tayo, di ba? Kaya nga, buti naman nagpakita ka. Kala mo ba, hihiwalit pa ako sa'yo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan, ha? Juliet? Hoy, Mandy, sa ayaw mo at sa gusto, iuuwi mo ko sa bahay niyo! Ano ba naman yung anak mo, Dolpo? Wala na nga yata talagang kaisip-isip. Kung bakit isinubo niya sarili niya sa walang modong babaeng yon. Para siyang kumuha ng batong ipinukpok niya sa ulo niya sa katauhan ng babaeng yun. Sa palagay mo ba, kapag dito tumira yon, hindi magugulo ang buhay natin? Ang iniisip ko, si Carol. Napakasakit ng ginawang ito sa kanya ni Mandy. Pati nga tayo, isinubo sa kahihiyan ng anak mo. Ano na lang ngayon ang mukhang iharap natin kay Carol? Alam ko naman na kaya mo nagawa yun, Mandy. Naiinip ka na rin sa sitwasyon natin. Naghintay ka na ng matagal hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Carol, natukso lang talaga ako kay Juliet.
May isang buhay na mag-uugnay na sa inyong dalawa. Hindi ko siya pakakasalan. Susustentuhan ko na lang ang bata. Kailangan mo siya pakasalan para mabigyan ng pangalan ng magiging anak niyo, Mandy. Hindi mo ba ako mahal? Kaya tinataboy mo ako sa kanya? Ganun ba? Hindi. Walang nababago sa pagmamahal ko sa iyo hanggang ngayon. Kung ganun, magpakasal tayo. Mas matutuwa ako kapag siyang pinakasalan mo. Dahil yun ang nararapat. Kahit alam mong magiging miserable ko sa piling niya. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo. Kahit kasal ka na sa kanya. Carol, ikaw ang mahal ko. At ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw. Mandy, tanggapin na natin. Hanggang dito na lang sinukat ang ating pagmamahalan. Hindi, Carol. Kahit kailan, hindi ako bibitiw sa pag-ibig ko sa'yo. Hindi ako susuko. Dahil ikaw ang tanging taong bubuo sa buhay ko. Paano kung makakalimutan ng isang tao na minsan naging mundo ko? Ako, Mandy, hanga pa rin sa pagkakaroon ng busilak na puso ni Carol. Nagawa niyang magpatawad at magparaya. Yung sobrang kabaitan niya. Yun ang dumudurog sa puso ko. Yun ang sumusundot sa konsensya ko, Bebot. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Siguro nakipagkita ka na naman sa nobya mong tanga. Hindi tanga si Carol! Ha? Ako ang tanga. Dahil sinubo ko sarili ko sa isang walang kwentang katulad mo. Ano? Ano mo? Bawiin mo yung sinabi mo wala akong kwenta, Mandy, ha? Bawiin mo! Alam mo ba kung ano pinagsisisihan ko sa buhay ko ngayon, ha, Julian? Yung nang panindigan kita at itira sa bahay na ito. Yun! Dahil mula nang dumating ka rito, nagmistula ng impyerno ang bahay na ito. Ah, ganon. Hoy, kahit ano gawin mo, hindi mo na ako maisusuka. Oo. Pinagsisisihan ko ang pagkakamaling ito. Pinagsisisihan ko! Akala ko nagbibiro ka lang. Sabihin mo gusto mo ko makita. Ito na kasi ang magiging huli nating pagkikita, Mandy. Bakit? Saan ka pupunta? Sa Australia. May 1-year program kasi doon para sa katulad kong licensed nurse dito sa atin. Para maging registered nurse naman doon. Pag nagtagal, baka doon na rin ako manirahan. Hindi na pala tayo makikita. Ah, siya nga pala. Oh, para sa iyo to. Kung pera ang laman ng envelope na yan, hindi ko matatanggap. Magtatampo ako sa iyo pag hindi mo to tinanggap. Lalo na, bahagi ito ng mga binuo nating pangarap noon. Pero, kahit nga hindi naging tayo, gusto ko pa rin ituloy mo yung mga pangarap mo. Total, natapos mo naman ang kurso mong diesel mechanic. Yung diesel auto repair shop ang ibig mo sabihin. Oo. Yun ang pangarap mo, di ba? May katuturan pa ba ang pangarap na yun? Kung hindi ko na sa'yo maiaalay. Mandy, huwag mong talikuran ang mga pangarap mo. Tuparin mo ang mga yun. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilyang bubuuin mo sa hinaharap. Carol, napakabuti mo. Sa kabila ng naging pagkakasala ko sa'yo, kabutihan ko pa rin ang iniisip mo. Dahil mas magiging masaya ako kapag naituwid mo ang iyong buhay. Pangako,
Hindi kita bibiguin. O paano? Hanggang dito na lang ang pag-uusap natin. Mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Lagi kang mag-iingat, Mandy. Carol, mahal na mahal kita. At habang buhay kong dadalhin sa puso kong pagmamahal na yun, mamamatay akong ikaw pa rin ang aking iniibig. Minahal ako ni Carol ng walang pag-aalinlangan. Kung ano ako, kung sino ako. Basta't minahal niya ako. At hindi ko malilibot ang kanyang dakilang pag-ibig. Isang magandang bahagi siya ng aking nakaraan na kailanman hindi ko maiwawaglit sa aking alaala. Sa kasalukuyan, maunlad na pinamamahalaan kong diesel auto repair shop sa pamamagitan na rin ng malaking halagang ipinagkaloob sa akin ni Carol ng huling gabi ng aming naging pag-uusap. Tinupad ko ang pangako ko sa kanyang pagbabagong buhay kasama si Juliet at ang aming anak. Ako si Mandy at ito ang aking buhay. Tumitimo sa bawat puso ang isang tunay na pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Pinupukaw nito ang kabutihang nananakanan sa puso ng bawat tao. Noon, ngayon, at magpakailanman. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Mandy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mudia, sa musika Boboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang anak na minsang minaliit ang sakripisyo ng kanyang ina para sa kanilang pamilya. Siya ay si Andrea. Lumaki ako sa broken family. Aaminin ko, mas close ako sa aking papa. Pero dahil may pamilya siyang iba, kaya napilitan akong tumira kasama sina mama at ang bunso kong kapatid. Kung hindi nag-aaway, madalas hindi kami nagkikibuan ni mama. Siya kasi ang sinisisi ko kung bakit iniwan kami ni papa. Anong oras na, Andrea? Uwi pa ba to ng isang matinong estudyante? Ang pag-uwi ko, binabantayan mo. Pero kahapon, tinitext kita dahil kailangan mo umattend sa meeting sa school. Wala ka naman, nasa trabaho ka. Hindi mo maiwan ang trabaho mo. Ang trabaho ko naman ngayon ang babalikan mo. Kinausap ko na kahapon ng tita mo para umattend sa meeting. Pero ayaw mo. Dahil nga nananadya ka. Magulang nga kasi ang kailangan umattend doon, ma. Eh kung nagsabi ka ng maaga na hindi ka pupunta, eh di sana si papa na lang ang sinabihan ko. Ang papa mo? Ha? Bakit? Kailan ka ba binigyan ng oras ang papa mo, ha? Eh, hindi nga siya nagbibigay ng pantuition mo? Si papa na naman ang mali. Siya na naman ang palalabasin mo may pagkukulang. At least, si papa, kahit hindi ako binibigyan ng pera, kapag kailangan ko ng kausap, kahit 10 oras na ng gabi, pinupuntahan ako. Eh, ikaw, puro ka trabaho. Tama na. Tama na. Bakit? Sasaktan kayo? Totoo naman ah. Puro trabaho, puro pera. Lagi nalang pinagyayabang na mapera. Para lang ipakita kay papa
na hindi siya kawalan sa pamilyang ito. Eh, pues, isaksak mo sa baga mo ang pera mo. Hoy! Andrea! Aray ko. Nagdilim bigla ang paningin ko. Takihin ako sa puso sa batang ito. Nag-away na naman kayo ng mama mo? Sarap nitong burger pa. Saan mo ito binili? Sensya ka na. Yan lang kaya kong bilhin para sa'yo. Ayos lang to, pa. Buti na to, kesa wala. Siya nga pala. Birthday ko sa susunod na linggo. Oh, may pa-party ka? Konting salo-salo lang. Baka gusto mong magpunta. Welcome ba naman ako sa inyo? Di ba ayaw ni Tita Sandra na nakikipagkita ka pa sa amin ni Ryan? Ako ang bahala. Sige, pupunta ako, pa. Isasama ko si Ryan. Ma, kanina ka pa bahing ng bahing ah. Kakasipon ka yata. Baka sobrang pagod na yan. Huwag mo akong lalahanin. Ang ate Andrea mo. Maaga pong umalis. Oh, bigyan mo sa kanya ito, ha? Allowance niya yan. Ma, kapag pwede ka naman magpahinga ka. Naabuso mo lang masyadong katawan mo. Oo. Kung magtrabaho ka, parang wala ng umaga. Ayos naman kami ni ate. Hindi naman kami nagkukulang. Ayokong makaranas kayo ng hirap. Ang gusto ko kahit mag-isa lang ako naghahanap buhay, anak, na ibibigay ko sa inyo lahat ang pangangailangan nyo. Pero hindi pa rin niya na-appreciate ni ate. Ate, sigurado ka bang pwede tayo rito? Si Papa ang nag-invite sa atin. Ano ka ba? Alam mo na bang ayaw sa atin ni Tita Sandra, di ba? O hindi naman siyang pinuntahan natin eh, kundi si Papa. Bumili ka pa ng regalo para kay Papa. Ayun siya, oh. Pa! Andrea! Pa, Pa? happy birthday! salamat. Happy birthday pa. Oh, mabuti nakarating kayo, ha? Dario, Um, may mga bisita ka ba? Sandra. Tita, 30 years old lang ako. Sabi ko naman sa'yo, ate lang ang itawag mo sa akin. Oh, naibigay nyo na naman yata yung regalo sa inyong papa. So, pwede na kayo umalis. Sandra, baka pwede pakainin mo muna sila. Hindi ka naman nagsabi na pupunta sila. Sakto lang ang pinaluto ko. At saka, Andrea, gusto mo bang kumain ng luto ko? Hindi ka natatakot na lagyan ko ng lason? Ano? Sandra, ate, sabi ko naman sa'yo hindi na tayo dapat nagpunta dito. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Pa, iatid ko na kayo. Bibigyan ko na lamang kayo ng pera. Kumain na lamang kayo sa labas. Sandali lang. Lloyda? Anong ginagawa Walang niya. Aray ka! Ang itiwan mo! Kapal na mukha mo. Inagaw mo na nga yung asawa ko sa mga anak ko. Ngayon may gana ka pang insultuhin sila at ipahiya. Ha? Sino ka sa akala mo? Ha? Sino ka sa akala mo? Sa akin mo ngayon ipakita yung tapang mo. Naayos lang kung ako kakantiin mo. Pero huwag ang mga anak ko dahil kakalbuhin kita. Tulungan niyo ako! Sandra! Dario! Aida! Tulungan mo ako! Disiplina! Tama na! Tama! Anong tama na? Tama na! Dahil sa oras sa insultuhin niya ula mga anak ko, sasakalin ko yan at baka hindi mo na maabot ang buhayan. Ang kapal na mukha mo. Ito ang sasabihin ko sa iyo, ha? Wala kang pwedeng ipagmalaki dahil kahit bali-balik na rin ang mundo, kabit ka pa rin! Ikaw naman. Bakit naman nagkwento ka pa kay Mama tungkol sa nangyari sa birthday ni Papa? Bakit hindi? Kapag si Mama sinasagot-sagot mo,
pero hindi ka nakaimik kay Tita Sandra. Nagpigil lang ako kasi may mga tao nakakahiya. Eh, si Papa mapapahiya. Ate, bakit ka ba ganyan? Masyado kang protective kay Papa. At hindi mo naman na-appreciate si Mama. Paano mo naman ma-appreciate ang ina na laging wala, ha? Sa lahat ng okasyon, sa lahat ng events sa school, palagi siyang may representative. Eh dahil nagtatrabaho siya. Wala naman siyang aasahan maliban sa sarili niya. Ang kaya lang ibigay ni Papa sa atin pambili sa fast food. Wala naman siyang support ang binibigay para sa mga pangangailangan natin. Huwag mong pinagtatanggol lagi si Mama. Huwag mo siyang laging hinihusgahan, ate. At huwag mo siyang laging sinasagot-sagot ng pabalang. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ni Mama mula nang ipagbuntis niya tayo. At kahit kailan, hindi natin masusuklian ang mga sakripisyo niya para sa atin. Tagal naman ng sasakyan. Buti na. Doon na lang ako sa kabila ng abang. Ay, teka. Parang si Papa yun ah. Bumaba na taxi. Tatawagin ko nga. Papa! Ha? May kasama siya. Teka. Hindi naman yata yun si Tita Sandra ah. Bulin ko nga. Papa! Dito tayo. Pa! Oh? Sino yung kasama mo? Bakit akbay-akbay mo siya? Andrea, kasi Huwag mo sabing... Honey? anak, mali ka nang iniisip. Ano mo nagagawa ito? Kasal ka pa kay Mama. May kinakasama kang iba. Pagkatapos ngayon, may kasama ka na namang ibang babae? Andrea. Napakasama mo! Sige, iiyak mo yan. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. Pinagtatanggol ko pa siya sa lahat. Tapos totoo pala. Totoo pala. Siya ang sumira ng pamilya namin. Sana hindi na lang ako ipinanganak sa pamilyang ito, Kuya Ted. Sana hindi na lang sila ang mga magulang ko. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Ang kailangan mong gawin ngayon, tanggapin na talagang hindi na mabubuo ang pamilya nyo. At matuto ka rin i-appreciate ang mama mo. Ang daming ginagawang mabuti para sa inyo si Auntie. Parehas lang kayo ni Ryan na sinasabi eh. Magpinsan kami eh. Pero Andrea, ibaba mo rin ng konti ang pride mo. Hindi lang ikaw ang nahihirapan sa sitwasyong ito. Tandaan mo yan. Andrea, kumain ka na. Nilagang baka niluto ko. Paborito mo yan, di ba? Ayoko kumain. Ayaw mong kumain? O, di wag. Huwag kang kumain hanggang bukas at sa mga susunod na araw. Patayin mo yan sarili mo sa frustration mo dyan sa ama mo. Paano mo nalaman ang tungkol kay Papa? Wala man ako lagi sa tabi niyo. Dahil nga sa aking trabaho. Pero lahat ng nangyayari pinagdaraanan niyo, alam ko. Kahit hindi niyo sabihin, alam ko kung may nararamdaman kayo, kung may sakit kayo, kung masama ang loob niyo. Alam ko lahat yun. Dahil ina niyo ko, magkakarugtong ang mga pusod natin. Bakit hindi nyo alam na kailangan namin ng presensya ninyo at hindi yung pera nyo? Dahil alam ko, hindi kayo kayang buhayin ng presensya ko lang. Ang hinihilo ko lang maintindihan niyo ni Ryan ang lahat. May panahon para sa lahat ng bagay. Nahihirapan din ako na hindi ko kayo personal na nasusubaybayan. Pero alam ko magagawa ko rin yan. Kapag tapos na kayo mag-aral, maaari na ako magretiro sa trabaho ko.
Sa ngayon, kailangan natin lahat ang magsakripisyo para mabuhay tayo na maayos. Kapag naging magulang ka na rin, Andrea, maiintindihan mong sa lahat ng oras, kailangan magsakripisyo ang isang magulang. Hindi pa rin naman kami super close ni Mama ngayon. Pero mas nauunawaan ko na siya. Tama naman siya. Kung pipiliin niya makasama kami palagi, hindi niya maibibigay sa amin ang magandang kinabukasang nais niya para sa amin. Sa mga anak na ang mga ina ay career woman, sana ay wag tayong maging self-centered. Unawain natin sila. Dahil kahit wala sila palagi sa tabi natin, tiyak, tayo naman ang dahilan ng kanilang pagsisikap. Ako si Andrea, at ito ang aking buhay. Madalas, ang nakikita lang natin ay ang mga pangangailangan natin. Pero ang kwento ni Andrea ay isang patunay na minsan kailangan din nating bigyang pansin ang mga sakripisyo ng ating mga magulang. Mga nagsiganap, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Yunel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Andrea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig po ninyo ang kwento ng magkakaibigang minsang sinubok ang samahan dahil sa iisang lalaki. Siya ay si Pinky. Bata pa lang, best friends na kami ni Minnie at Olive. Napakarami na naming pinagdaan ang mga pagsubok. Ngunit hindi namin alam na darating ang araw na yayanigin ng isang lalaki ang aming samahan. Totoo? Naliligaw sa'yo yung sinasabi mong katrabaho mong pasok na pasok sa standards mo? Oo, Pinky. Ang saya-saya ko talaga, as in. Miss ko na ang ganyang feeling. Yung bang kinikilig ka? Ako? No comment. Naku, Pinky, mag-move on ka na. Sabi ko naman sa'yo, hindi deserve ng Oscar na yun na iyakan. Ang pangit pa ng pangalan. Grabe naman to si Minnie. Oscar din ang pangalan ni Kuya. Ay, sorry naman, nakalimutan ko. Lahat nga pala kayo, sa letter O, nagsisimula ang pangalan. Sorry. Soon, makaka-move on din ako. Pero Minnie, balik tayo sa'yo. Oo nga. Nag-date na ba kayo? Heto na nga. Sa Sabado, niyayaya niya akong manood ng sine. Talaga? Sangol? Oo naman, bakit? Saan ba pwedeng manood ng sine? Pwede naman sa kwarto. Olive! Joke! Nakalimutan ko mga inisente pala yung mga kaibigan ko at never pang pumasok sa kwarto para manood ng sine. Uy, natatawa si Minnie. May naaalala. Naalala ko rin. Ibaon na natin sa limot ang lahat, okay? Oh, so, nag-okay ka na sa invite niya? Of course! Siyempre, magpapakipot pa ba ako? Hoy! Bakit sa susunod naman na niyayakan niya? Pakilala mo naman sa amin, ha? Abay, dapat makilatis na namin niya para ma-check natin na hindi yung gaya ng iba na bored lang pala sa long-time relationship niya. Kaya naghanap ng mapaglilibangan. O, di ba, Pinky? Alam mo, mapanakit ka. Pero Minnie, kumusta naman yung
bang si Mr. Standard? Husband material ba? Hoy, mga best! 30 years old na tayo! Hindi na tayo pwede sa fling-fling lang. Tandaan nyo yan! Pare, kumusta ang date nyo? Ayos naman. Seryoso ka ba niyan kay Minnie? Patigal ko na yan katrabaho. Bago ka pa napasok dito sa company, magkasama na kami niyan sa isang department. Mabait yan at dissenting babae. Napansin ko nga eh. At saka matalino. Sinabi mo pa. Eh, ba't hindi mo siya niligawan? Kung na-appreciate mo pala siya. Iba yung gusto ko eh. Sino? Yung kaibigan niya. Kaya lang, may boyfriend yun eh. Ewan ko kung sila pa rin hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala, Jake. Hindi tayo magkakaribal kay Minnie. Eh, kung sakali man, mag-giveaway ako. No need, pare. Hoy! Kanina ka pa magigit dyan. Ano ba yan, ha? Yung kachat ko kasi sa dating app. Ay, naku, iba! Nagde-dating app ka na ngayon. Sinubukan ko lang naman. Libangan lang. Para makalimutan ko si Oscar. Patingin nga na mukha. Ayan o. Ay, bet! Pogi, Pinky. Oh, diba? Sige na, sunggaban mo na. Uy, napaka-aggressive mo talaga. Dahan-dahan lang dapat. Sa bagay, hindi pa naman kayo 3 months na hiwalay ng unggoy na yun. Asan na ba si Minnie? Hindi mo ba nabasa yung chat niya sa GC natin? Eh, ikaw nga mag-backread ka nga. Eh bakit? Ano ba sabi niya? Hindi daw siya makakarating. Meron silang date ng suitor niya. Ay, nako. Mukhang seryoso na sa kanyang isang to. Ano naman kaya ako? Ilang taon na ba akong single? 5? Kasi naman si Robbie. Matagal ka ng kursunada, ayaw mo lang. Ay, ewan. Tagal ko lang kilala yung si Robbie. Wala nang thrill. Alam ko lahat ang kalokohan nun. Kaya it's a no for me. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. First time kong mag-road trip ng ganun kalayo. Sa susunod, mag-travel din tayo. Nag-hike ka ba? Kaming magbabarkada. O sige, hike tayo sa bundok minsan. Sama mo sila, tapos isasama ko rin si Rusty. Game! Mukhang masaya yon. Sige. O sige. Shucks, ang ganda niya talagang ngumiti. Parang ako natutunaw. Una na ako, Minnie. Sure. Thanks, Malapit Jake. na rito ang apartment mo, di ba? Oo. Walking distance na lang. Hindi na kasi pwede makapasok doon ng kotse. Sige. Ingat ka. Chat tayo pag nasa bahay ka na. Okay. Ikaw din. Bye! Ay, nasa na ba siya? Nasa na kaya? Pinky? Ah? Hi. Oh my gosh. Ang pogi niya pala in person. Tara. Doon tayo maupo. Okay, sige. Upo ka. Thank you. Sabay lang pala tayo dumating. How are you? Okay lang. Maulan kasi, kaya medyo nabasa yung buhok ko. Panyo, magpunas ka muna. Thanks. Napaka-gentleman pa. Oh my God, ito na yata ang forever ko. Order na tayo. Okay. Sinagot mo na? Oo. Bes! Para bang ang bilis. Sabi ni Olive, di ba? Huwag na magpakipot. Ah, Sambong ka lang niligangon na, di ba? Okay na yun, ayos na. Oo, ako nga. Baka 1 linggo lang, oo na eh. pero teka, hindi mo pa siya pinapakilala sa amin. Oo, kahit sa social media, hindi pa namin siya na-stalk. Kasi ayaw mo sabihin ang pangalan. Ay, kasi nga, di ba? Sabi ko sa inyo, gusto ko makasiguro muna ako. Ayoko kayo
ng false hope, you know. So, sige, bigay mo muna sa amin yung pangalan niya para ma-stalk namin ngayon. Wag na. Kasi, niyayaya niya ako mag-hiking. Isama ko raw kayo. Ano ba yan? Mamumundok na naman. Namumundok lang tayo kapag may isa sa ating broken hearted eh. Naka-move on na naman si Pinky, di ba? Talaga, Pinky? Alam mo, feeling ko, nakita ko na yung gusto kong makasama habang buhay. Masyado ka kasing busy, Mini, kaya hindi ka na updated. May ka-date yan. Parang isang buwan na rin, di ba, Pinks? Oo. Hoy, guwapo. Nakita ko na. Talaga? Isama ko kaya siya sa lakad natin. Ay, oo! Sige. Double date tayo. Paano ko? Di sama mo si Robbie. Gusto mo gamitin ko yung tao? Hoy! Hindi ako manggagamit, ha? Isasama mo lang naman. OA naman to. Hindi mo naman ipapakilalang boyfriend mo o manliligaw. Sige na nga. Sayang naman, Pinky. Hindi makakasama si baby boy mo. Okay lang. Naglalakad na raw sila papunta rito. Oh my! Excited na ako makilala yung love of your life. May boyfriend ka na, Mini? Ay! Robbie! Andiyan ka pala? Uy, grabe si Mini. Robby, hindi ka nakikita. Samantalang ikaw ang nag-drive sa amin papunta rito. Joke lang, Robbie, ha? Ang tagal naman nila. Mini, Ayan na sila. Guys, si... Pinky, ano ang ginagawa mo rito? Ikaw dapat kong tanungin. Teka. Anong ginagawa mo rito? Magkakilala kayo? Ikaw? Ikaw ang boyfriend ni Minnie? Huwag mo sabihin. Nako, mukhang alam ko na kung anong magiging ending ng kwento nito. Teka, sandali So, si Jake na boyfriend ni Minnie at yung nakilala mo sa dating app, Pinky, iisa? Walang niya ka? Sinungaling ka manloloko? Niloko mo kami? Niloko mo pa talaga ng kaibigan ko? Tutuhugin mo pa kami? Pinky, natiwan na si Jay! Ay, Minnie! Hindi ka pa ba natatauhan? Two-timer yung jowa mo! Ay, naku, ewan. Robby, mababaliw na ako talaga. Kayo may problema ka, saka mo ako naisip lapitan. Oo, kasi wala akong dahilan para kausapin ka kung okay kaming tatlo. Napaka-straightforward mo talaga. Gusto mo ba gayahin ko rin si Jake? Kaya gusto kita eh. Honest kang tao. Tumigil ka nga dyan. Kinikilabutan ako sa'yo. Ano bang mangyayari sa dalawang yon? Hindi na ba sila magkakaayos? Ay, 2 weeks na kami hindi nakikita-kita. Ang weird ng feeling. Si Pinky kasi kagagaling lang sa breakup. Tapos, nasaktan na naman. Si Minnie naman, 1 year na rin naghahanap ng magseseryoso sa kanya. Kaya akala niya, nung nakilala niya si Jake, he's the one. Pero he is salawahan pala. Ano ba? Hindi ba kayo magsasalita? Bakit pa tayo nagkita-kita kung hindi naman pala kayo mag-iimikan? Birthday mo eh. Kaya nga birthday ko, so, magbati na kayo. Please lang. Sorry, Minnie. I'm sorry kung sa tingin mo, I ruined everything. Ayoko lang talaga na mapunta ka sa lalaking tulad ni Oscar. Alam ko naman eh. Kaya lang mahal ko na kasi yung tao. Kaya nahirapan talaga ako. Pero naiintindihan ko naman kaya nga mula nung isang araw, talagang pinutol ko na yung komunikasyon namin. For real? Alam mo, best gift ever mo yan sa akin, best. Pero, masakit talaga eh. Sorry, Minnie. Wala ka namang kasalanan. Oh, so, okay na kayo? Okay na tayo? Basta, andito lang kami for you. Thanks. Thanks sa inyo. Buti na lang kayo mga kaibigan ko. Ay, naku, salamat. Salamat to. Oo, group hug na tayo!
Kapag naaalala namin ni Minnie ngayon ang nangyari noon, natatawa na lang kami. 5 years nang nakakalipas at pare-pareho pa rin kaming mga single. Pero masaya kami. Dahil wala man kaming kasamang lifetime partner ngayon, kasama naman namin ang isa't isa. At alam namin sa aming tatlo, walang mangiiwan at walang manloloko. Ako si Pinky, ito ang aking buhay. Ang relasyong perpekto maging sa mga magkakaibigan. Pero ang mahalaga, anumang uri ng pagsubok ang pagdaanan, ang tunay na kaibigan ay yaong pipiliing maging tapat at pahalagahan ang iyong pinagsamaan. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Junel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Rosana Villegas sa papel na Pinky. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.